Diin natin ginuha ang ginatawag pag-isip natin sa isa katuig. Pila kami adlaw isa katuig? 365. Diin natin na ginuha. Paano natin na ginisip? Ha? Pinaagi na siya sa ano? Pinaagi na siya sa pagtiyog sa adlaw asang atong kalibutan palibot sa adlaw. So in other words, isa niya kapag libot sina sa adlaw, halimbawa amo ni ang atong planet Earth. Isa niya sina kapag libot, it means 365 days, it means 1 year. Paano natin iniisip ang isang katuig? Pinagi sa paglibot sa atong planet Earth, sa atong kalibutan, sa adlaw. So, isa niya kapaglibot sina 365 or 366 years, 366 days or 365 days, equivalent to 1 year. Paano naman niya ang tinatawag na 1 month? Di na itong ibase ang pag-isip nga pag-abot sa 30 days o kung 31 days ina 1 month na. Pinagi sa ano? Paglibot naman sa bulan sa aton planeta, planet Earth. So isa niya sila kapaglibot sa ginatawag na bulan sa aton planet Earth, 30 or 31 days, equivalent to 1 month. Kuha ninyo? Paano naman niya ang ginatawag na 1 day? Ang isa kaadlaw, 24 oras. Paano ginaisip o sabihin natin na ginaisip? Ang pagtiyog naman sa atong planet Earth, no? Ang planet Earth, katiyog ni siya. Tungkol kay may ana siya certain speed o kung nasigot ang pagtiyog sa natin niya kalibutan, hindi natin mapansyakan. Kag may ana siya na certain speed nga sa diin, wala kita nagalulupa, wala kita nagpinalinto, insaktuhan ni maayo pinagino. So ang pagtiyog sa ginatawag na planet Earth sa iyang kaugalingon nga axis, ginatawag na siya na 1 day o 24 hours. Diba? So 1 year, natin ikuha pagtiyog sa planet Earth palibot sa adlaw. Ang 1 month, ikuha natin na siya sa ginatawag pagtiyog sa ginatawag na bulan palibot sa aton planet Earth. Ang adlaw, pagtiyog mismo sa aton adlaw dira sa iya kaugalingon nga axis o kundalan, 24 hours na, equivalent to 1 day. Diba? So, ang nasod na pumagkot, paano naman iya ang ginatawag na isa kasimana? Di natin yung base. Kung ang 1 year, base na siya sa pagtiyog sa planet Earth sa adlaw, 365 or 366 days, equivalent to 1 year. Kung ang ginatawag na 1 month, 30 or 31 days, base na siya sa pagtiyog sa bulan, palibot sa atong planet Earth. Kung ang 1 day, 24 hours, base na siya sa pagtiyog sa atong adlaw sa iyang kaugalingon nga dalan o axis, 24 hours. Ang 1 week, di na ito ikuha. Di. Wala inaahiban isang siyensya. Hindi ma-explain sa siyensya. Ang una langgit na referensya, kag sulumente na referensya, nga ang may 7 kaadlaw sa isa ka semana tungod sa pagpanuga sa Diyos sa kalibutan. Tanawan na ito na ang record. Wala sa nagkahibalo ang siyensya, yung extent sa siyensya, tungod kay ini siya ikuha lang pinaagi sa pagtuga sa ato
atong kalibutan. Di pala, ang tao mahilig siya magkopya. Ang kamera, di kopya sa mata sa tao. Pero hindi 100%. No? Kaya halimbawa, ang atong mata, magtulog kita, 3-dimensional na. Kita nyo? Meaning, makita ko ang atubang, makita ko ang kilid, magtimbang. 1, 2, 3. 3-dimensional. Ang una ang atong panulog. Pero ang camera, flat lang na. Hindi siya 3-dimensional. Ang iya lang makitaan ang atubang. Ang una may kinadevelop ng mga cameras na ginatawag na siya na 3-dimensional cameras. Sa una, pero nadulat naman ang subo. So, kung magkuha kita sa ato niya mga cameras, pareha subo, kung na ako niya camera tapos, tanaw ko ka mo nila, flat na siya. Hindi siya 3-dimensional. Amo na ang makatilingala nga ang atong mataya pagkanaw 3-dimensional na. Makita mo sa kilid, magtimbang, kagat sa tubang. So, 3-dimensional. Kinakopya, apa inigit, makopya. Ini ginatawag na computer. So, kung AI, di natin base, di kopya sa utok sang tao. Pero hindi kompleto. Kaya wala ini siya sa ang computer wala ini siya sa common sense. Hindi siya kilala sa maayo sa malain. Wala siya konsyensya. Wala siya emotion. Mais kami sa isang doktor. Naman niya, di ba ang AI na yan, butangan mo na siya sa luha-luha, daw magbatsak pa na siya sa emosyon. Kita mo na? Ginakopya mga kabyanan, pero itigit kompleto. Itigit completely nga mga kopya. Siguro makuha niya mga di ganito, siguro mga 40%. No? Pero pag-analyze sa mga bagay-bagay, tapos may common sense, tapos hindi na niya. Konsensya, wala. No, wala. Tapos wala siya sa ginatawag na emotion. Hindi ginatawag na pispis, kagbulak, ginakopya. Ini. Matuod hindi. Bebe, ulit ako. Matuod hindi. Pinagkahambal na matuod niya sa kamot. Pinagkahambal na hindi matuod. Matuod din. Pag-uya to pala na yan matuod. Ina siya matuod na hindi. Ang bulak ka na, hindi na may dahon. Ang bulak. Matuod hindi. Hindi. Di ba? Ginakopya na, pero balaan na to na hindi matuod. Ang pispis ginakopya, parehas ang panahon kami helicopter, pero hindi 100%. Karon, ganito kita sa istorya sa pagpanuga. Amo ini ang original nga paghimo sa Dios sa mga bagay-bagay sa kinugali nga pilit ginakopya sa tao apang hindi makuha. So, isa ka simana, pila ka adlaw? 7 ka adlaw. Di na ibase, hindi sa siyensya, kundi sa balaan ng kasalatan. Ang siyensya, hindi siya nagkopya sa balaan ng kasalatan. Maisip sa siyensya ang isa katuig, ang isa kabulan, ang isa kaadlaw, apang ang 7 ka adlaw sa isa kasimana, wala na sila kay malutubin na naglit. Luwas lang, ngayon na, ginsambit kagitudlo sa balaan ng kasalatan. Okay, istorya sa pagpanuga. Makita natin sa Genesis 1:3, pagkanto sa Kapitulo 2, versikulo 3. Nahunang adlaw, ano ang gintuga sa Diyos? Paano nga nagtuga ang Diyos? Pinagi siya gahom, kaalam, kagpagamot. Kagituga niya ini pinagi sa paghambal sa pulong. In other words, fire creation. Ginhambal niya kag nagtuhaw. Diba? And not only that it was a fire creation, it was also
Creation ex nihilo. Gikan sa wala. Wala pa na sa una. Apang sa nagsugod ang Diyos sa pagmitlang sa mga puno, nagsugod man pagtuhaw ang mga bagay-bagay. So, naon ang adlaw, ano ang itugan sa Diyos? Hambal sa Diyos, magmay, kapawa.